Alam nyo kung bakit laging tumataas ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil sa mga ganito, mga bossing, may gawa hindi lang po puro salita. 500k subscriber tapos walang nanonood sa'yo. Views mo halos di umaabot ng... Ay, okay na yun. Okay na yun. Ano lang, pwede na yun 2,000, 1,000 ang 1,000 ang viewers. Ayos na yun. Walang problema sa akin yun. No, importante, nabubwisit ko kayo. Yun ang importante sa akin. Importante, pinapakulo ko yung dugo ninyo. Lalong-lalo na dito sa unang-unang pag-uusapan natin, anak ng tinapa. Malamang ho kukulo ang dugo ng mga DDS dito. Ano po ba ito? Oh, pakinggan nyo mga kababayan, ha? Pabahay ni PBBM. Ako, danda oh! Danda nung pabahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos, oh! Sabi nung iba, naku, huhulugan naman yan Mura lang naman. Kesa naman, magpapabahay yung tatay nila, lawanit ang gamit. O, tingnan mo, danda iyakan na naman yung mga DDS dito. O, tingnan nyo yung beldeng. Panay puro kasi kayo, beld. beld niyang tatay ninyo. Ilan? 140, 120 daw. Tapos ilan lang ho ang nagawa? 14. puro kaya beld. Ito talagang building, Sosima, salamat po sa inyong super sticker. Tingnan mo, 149 lang ang nanonood. Pero grabe naman itong mga viewers natin. Maya't maya, merong palipad. Iiyak na naman yung DDS dyan. Tuloy! Tapos na. Dito, sa Palayan. Baysiha. Napilot ang ating kaibigan na. Ganda naman. Mala na yan Mala condominium na ho yan, mga kababayan. At tingin ko, ito yung pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos with matching, swimming pool. Yung katatay Digong, lawanit. Ang yabong-yabong nila. Puro belt daw po. 120 proyekto na belt. Sekator lang ang nagawa. 14 lang daw ang nagawa. Yun ang balita, mga kababayan Magsisinungaling ba ako sa inyo? O tapos yung isang tulay, bumagsak pa. 13 na lang. May bumagsak na naman isang tulay. 12 na lang. Tapos yung Mount Chamuning, pinatanggal pa ni BBM. 11 na lang. Kasi naman sa kanila, mga kababayan, yung tipo bang, dahil kasi may mga DDS na mabubudol tayo, may mga DDS na madaling mapaniwala tayo, okay na yan. Ayos na yan. No? Ang importante, bilang, madami yung nakikita ng mga DDS na lawanit. Sabi ni no one else, yan din yung inalmahan ni Cynthia Villar na pabahay na kondo. Nagagalit yun, Naiinis. Bakit daw ganito, ganyan, kung ano-ano sinasabi. Inisip ko naman, bakit po, madam, maapektuhan po yung negosyo ninyo? Meron akong nakita sa vlog ni Master Gala na pabahay sa panahon ni Digong sa Davao de Oro, nakalagay sa bundok, abandon na ngayon. Mga mumu na ang nakinabang, sabi ni Ma'am Kimi Barrera. Lalong iiyak dito ang mga DDS. Tingnan nyo, ang ganda niyan, mga kababayan. Yung tipo ho bang, kayo mahirap kayo nasa laylayan hindi ko kayo ituturing na nasa laylayan. Ang turing ko pa din sa inyo, mga Pilipino, mahal kong Pilipino. Although may bayad mga kababayan, pero mababa lang naman. No? Para turuan din yung mga kababayan natin, ganito ang tamang pamumuhay. No? Bibigyan namin kayo ng pabahay, tapos babayaran nyo yan, matuto kayong magtrabaho, tapos bayaran nyo ng maliit lang, hindi naman malaki. Kasi may mimihasa ho, di ba, mga kababayan? At pag naramdaman nila, naku, ganito pala ang mamuhay sa sa HDB daw ho. Ayan, sabi ni Sunshine, naalala ko tuloy yung HDB. Ang dami kong tinaran dyan. Ang dami kong naging pinsan dyan, Sunshine.
No, tumira ako sa Topayo. Oh, may HDB doon. Ang dami kong pinsan doon. Tumira ako ng Serangoon. Natira din ako. Hindi, ganyan ho kasi yung mga itsura ng bahay, mga kababayan. Doon ho sa Singapore. Totoo. No? Totoo. Kaya lang, eto, bago-bago. Bago. As in, bago talaga. With matching swimming pool pa ho, mga kababayan. Yung mga HDB ho doon, walang swimming pool. Pero magaganda at ganyan din po ang itsura. Di ba, Ma'am Marites, Musni at Eseng Mariano at Queen Lioness, Libra October, Analisa Oso? Tuloy natin. Si engineer. Si engineer katakutan. Oh. Matatapos na ha, mga kuwan. Ako, matatapos na, mag-iiyakan na sila. Mali, Davao del Norte pala yun, pabahay para sa mga sundalo at pulis. Sabi ni Kimi Baby. Oh, tuloy! Oposisyon! Ito. Alam niyo parang saan ko nakikita to? Parang kung hindi ako nagkakamali, may mga ganitong itsura sa Bonifacio Global eh. Di ba? Parang pang-BGC na ho din ang itsura, mga kababayan. Sabi ni Mark Estacador, iwas rice field conversion di tulad ng KFPRRD. 60% buong bansa na convert daw ho, mga bossing. Tuloy ko pa ha, konting-konti na lang, pampainit lang ng ulo ng mga DDS. Oh! Pagawa ito ni Juan, ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan, no? Naririnig niyo ha? Baka mamaya sabihin niyo kay Tatay Digong tinuloy lang ni Bongbong Marcos yan. Hindi, ganyan ho yung mga DDS eh. Naku may bayad naman yan eh. Lahat ho, para lang ma-discredit yung proyekto ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ho yan, mga kababayan. Gagawa nila ng paraan para ma-discredit ho, mga bossing. Sabi ni Ma'am Carmen, Mark, nadinig mo ba interview ni Amy kanina? Todo paninira na naman sa admin. May aasahan pa ho ba kayo dun? Sinabihan tuloy ni Lakay, hindi ba siya napapagalitan ni Madam Imelda, inaaway niya sarili niyang kapatid? Ewan ko dun. No? Alisin ko na to ha. Ngayon no, mga Bahay po yan. Doon sa mga nagsasabing mo na nagagawa. Ano ba itong mga bahay na ito? yung mga DDS lang naman yun. Tapos, ayan ha, kitang-kita na ho nila. Hindi pa mga maniniwala yan. Di ba? Sabi ni Erlinda Consuelo, parang dito nga po sa Singapore ang style. Alam nyo, maikwento ko lang sa inyo. Mabilisan lang ho, no? Dami kong tinaran dyan sa Singapore. Tumira ako ng Balestier. Tapos nagtatrabaho ako sa Orchard. Hindi ho sa Orchard Towers ha. Sa Orchard, doon sa mismong Ngian City, doon sa 8th floor. Gym instructor ako dati dyan. Tingnan. Tapos, Topayo. Tapos, ano ba yung pinakaunang-una kong tiniran? Nakalimutan ko, red line yun eh. Pero madami ako naging pinsan dyan. Yung sa mga taga-Singapore, alam nyo ibig sabihin kung ano yung pinsan-pinsan dyan. Ha? Anyway, mga bossing, alisin ko na ho yan. Dito muna tayo.